What is up mga kabuhok? My name is Balbon and welcome back sa ating channel. At andito po sa ating harapan itong Harada, new design ng Arai Rapid Neo. Ayan, tingnan po natin. Ito pong Arai Rapid Neo, karamihan po ng bumibili nito para sa mga Neo Classic or Classic look or mga scooter Vespa. Yung helmet nila, scrambler yan, ganyan. Kasi very, ano nga siya, classic look. Tsaka itong helmet na to napakasimple. At wala siya mga ibang bends, you know. Very simple lang siya. So today, explain ko lang kung paano ko siya mini-maintenance. Ayan. So try natin tanggalin yung lens or magpalit ng lens. And then paano magpalit ng chick pad or ng internal padding. So tara, umpisahan na natin without further ado. So una, tanggalin natin yung kanyang double D-ring. Yan, double D-ring po ang isa sa pinakamagandang or maybe the best strap para sa helmet. Yan. So kagaya po nung una kong ginagawa, pag po ako nagtatanggal ng top paddings or ng internals ng mga aray, inuuna ko muna yung top paddings. At nag-uumpisa ako dito sa batok. Yan. Yan. Tapos, ibukas po natin yung lid niya. Ayan. At dito po, lang natin siya. Ibaba lang natin. Kapain nyo lang po yung plastic kasi baka zoom natin ng konti. Yan. Yung plastic po, hawakan niyo po dito para hindi siya mapunit. Kasi may possible na mapunit siya minsan. So, ganun din po gawin natin sa kabila. Ayun. Ayan. Tapos, check natin yung loob. Etong helmet na to, ay ano na siya ngayon? Snell MD 2025D. So, bago na siya. Bagong pasa na siya sa Snell rating. Pero dito kasi sa Japan, ang sinusunod nila ay yung PS at hindi sila DOT. DOT is America, ECE is European. So yung international, more on kilala ng lahat yung Snell rating. So ito yung bago ng Snell nila. Siguro ito yung equivalent ng ECE 2206. Yan, tapos explain ko din, nandito yung kanyang date code kung kailan siya manufacture. So ang pagbasa niyan is year, month, saka date. So ito ay 24/10/31. So wala pa siyang 1 month. Ilang araw lang siya. Yun. Yan. Tapos explain ko lang din itong mga paddings. Pwede nyo silang i-adjust personal fitment nyo. Katulad nitong part na to, pwede mo siyang tanggalin kung medyo meron kang konting pain dito sa may bandang temple. Yun naman po mga helmet, may nabibili nito na makapal, may nabibili nitong manipis. Kailangan lang po tama po yung bibilin. Katulad po nito, ito po yung Roman number 3. At ang kanyang size is 10 mm. Ito ay good para sa M or L na shell. Ayan ang nakalagay. M or L na shell size. So ibig sabihin, yung medium at saka large, iisa lang yung shell size niya. At pwede sila magsalo ng padding. So depende sa'yo. Pwedeng yung top mo pang L, yung cheek pad mo pang M. Or baliktad, pwede naman na yung top mo pang L, yung cheek pad mo pang, yung pang M yung top paddings at pang L yung cheek pad. Or may mga special paddings pa yan na maninipis or masyado makakapal. Depende nga yan sa sukat na mukha mo. So pwede po yan i-customize. Kaso nga lang iba, pwedeng DIY or kailangan natin bumili ng special paddings. So yan, natanggalan natin yung top paddings. Tanggalin natin yung chick pad. Doon po kasi sa Arai, meron niyang lagi. Sa chick pad niya, may part na merong parang lock or yung may matagas na part at yung isa wala. So dito po sa helmet na to, tagal na ako hindi nag-o-open ito. Hula ko, ang lock niya nandito. So doon ako maghahatak sa gawidon. Yung lock niya nandito, so doon ako maghahatak sa gawidon. Try natin, ha?
Yan, no? Pasok ko lang yung kamay ko, hatakin ko lang siya palabas. Hahatakin ko lang siya palabas. So yun, tama nga yung aking hinala. Ba't ba doon ako naghatak sa likod? Doon sa may bandang dulo ako naghatak. Kasi papakita ko po. Diba? Meron po kasi siyang ganito, yung meron siyang hard material. Nakalak po to sa banda rito. So hindi nyo po siya mahahatak. So ang hatak niya sa may bandang sa kabilang side. So all throughout sa Aray helmet nagkakabaliktad po yan. Minsan yung matigas nandito sa dulo. Dito kayo maghahatak sa may harapan katulad ng RX-7X. Pero ito pong Aray Neo, kamukha siya ng Torcross 5. Nandito yung kanyang lock. Kaya doon po ako naghatak sa likod. Ayan. So kung lalaban nyo po yung mga yung paddings nyo, pwede nyo pong ibukas yan. At tanggalin nyo yung kanyang pinakadamit. Yan. Di ba? Magsa-service tayo. Tapos dito po nilalagay yung tatanggalin nyo po itong foam. Diyan nyo po ilalagay yung inyong speaker ng Bluetooth comms. Kung medyo makapal po, kumuha lang kayo ng screwdriver, pipiin nyo lang po ito. Yung part na uupuan ng speaker para hindi siya kumapal. Yan. So ako po, sinasuggest ko talaga pag magkakabit kayo ng Bluetooth comms, wag na po kayong magkabit ng pa-clip. Padikit na lang po para po medyo mataas siya kasi pag medyo mababa yung Bluetooth comms nyo, pag lumilingon kayo sa kaliwa, tumatama sa balikat yung iba ganyan dun sa mga maliliit yung leeg. Tapos pag nasira pa tong goma na to, hindi to nakakabili, hindi yan nabibili basta-basta. Ibabalik nyo pa dito sa akin yan pag nasira nyo siya. So mas maganda kung padikit na lang, mas maganda, mas neat. So yun, kung lalaban nyo, tanggalin nyo to. Tapos dito yung kabitan ng Bluetooth comms. Tapos ito yan, meron pa yan isang feature na ewan ko lang kung tinuturo ng iba. Ito, nakita nyo dalawang klase yung dalawang klaseng yung layer, or meron dalawang layer siya. Ito, pwede mo siyang i-personalize. Pwede mo tanggalin tong isang part na to para lumuwag pa siya. Ayan matatanggal siya. So kung medyo nasisikapan ka pa sa current na helmet mo, na break-in mo na, nakailang rides ka na, gusto mo nang, masikip pa rin sa'yo, medyo uncomfortable pa rin sa pisngi, pwede mo tong tanggalin. Ayun, tanggalin mo siya na ganon, tapos luluwag na siya. Kung medyo masikip pa, try mo pang bawasan tong kulay dilaw. Pag natanggal mo na yung dilaw at masikip pa, mali na talaga yung size na binili mo. Or kabaliktaran naman po, kunyari medyo maluwag sa'yo. Bumili ka kasi gusto mo maluwag. Nung ilang gamit mo, lumuwag na siya. So, pwede mo siya i-DIY. Baka pwede mo siyang dagdagan dito. Pwede mong suksukan dito or dito sa ibabaw. O kaya, saan ba? Dagdagan mo dito. Saan ba? Dito sa gilid. Yan, dagdagan mo dito. Adjust mo dito. So, pag lang po, paglaruan nyo lang po or experiment nyo lang kung saan kayo magiging komportable. Yan, yun yung mga DIY naman kasi yan. Hindi yan basta-basta mali na agad yung inyong size. So, meron pa yung mga workaround. So, yun. Yan, so babalik ko pa ba? Sige, balik na natin para para kompleto yung ating video. Yan, 9 minutes na tayo. Pasensya na kayo at medyo madaldal talaga ako. Napapakwento. Ayan. So, ang platandaan ko lang pag nagbabalik ako ng chick pad, ito yung nasa harapan nakasama sa contour ng helmet. Ayan. Itong parang mesh type. Yan yung lagi kong tinatandaan kung saan siya nakaposisyon. Kasi mas maaalala nyo kung alin yung kaliwa at alin yung kanan. So, yan, di ba? So, ito yung muka, ito yung contour. So, ito yung nasa may bandang right side pag nakaganyan yung helmet. Right side siya. So, balik natin. So, assuming okay na, nalaban nyo na lahat. Ay, eto pala, hindi yata ito napapalitan ba to? I think napapalitan yata to. Kaso lang, pag naglalaba kasi ako ng helmet, sinasama ko na rin yung helmet sa nilalaban Pag hindi mo talaga maiiwasan kahit na gaano kang kalinis, pag yung pawis na kulob, magkakaroon talaga ng amoy. So, yun, balik natin. Lagyan natin yung top paddings. Lagyan natin yung top paddings. Batok, isa.
dalawa, tatlo, apat. Tapos yung sa pagpapalit, sa paglalagay po ng chick pad, siguraduhin nyo po na ipasok nyo siya dito. Minsan po na ano to kaya po ihawakan nyo po to para hindi siya maiwan. Kasi minsan no, nahahatak na iwanan na yung strap. So hawakan nyo po yung strap tapos saka nyo abutin sa kabila. Para yan. Tapos ang technique po dito, kung alin yung merong matigas na part, yun yung mauunang ipapasok. Pag matigas, ipasok. So doon po tapat ko lang doon. Hanap ko lang yung medyo normal niya. Yan. O, pag okay na, pag medyo naramdaman nyo na nakaka-level na siya dito, itutulak nyo lang po. Tulak nyo lang siya. Iyon. Tapos na. O, ganun lang po ang aray. O, ayan. Ayusin nyo na lang kung okay na. So, yun po ang pagkakabit ng top paddings. At po ay nagpapatuloy po tayo sa ating long video. Ngayon naman po ay tatanggalin natin yung ating lens. Yan. Sa lens po, meron ho nabibili niya na talagang tools para pantanggal ni aray. Makapal po siya, maliit lang na gano'n naka-screwdriver. Kaso lang, since wala ho tayo ng access sa Pilipinas, yung iba po, nakakamali sila. Ginagamitin nila ng screwdriver. Pero ang sikreto po dyan ay barya lang. Kuha kayo ng barya, piso. Sabi piso yata kasi. Pero ang ginagamit ko lang po dyan ay barya. Tapos dahan-dahan lang po. So, ang una po, ang ginagawa ko ay kuha ko ng barya, ipupush ko ng konti na ganun. Push ng konti. Push ko ng konti para hindi siya masira. Push ng konti, tapos dahan-dahan lang po. Dahan-dahan lang po na pagtatanggal. Yan, dito pa sa isa. Push nyo ng konti. Push, papuntang ganun. Tapos, dahan-dahan ikot. Yan. Ganun lang din sa kabila. Push, ikot. Push, ikot. Ayan. Huwag nyo pong puwersahin kasi madali lang po masira. Ano lang po to? 1,000 po to. 1,000 po benta ko nito. Yan. Kasi plastic lang siya. So, yun. Yan. Natanggal ko na yung ating lens. Yan. At ang aray niyo po ay flat lens po siya. Ang stock niya, kung titingnan niyo po, flat po yung surface niya, flat. At meron po siya nitong kabitan ng tear off. Yan po yung lens na ginagamit usually ng mga nagkakarera kasi nalalagyan siya ng tear off dito. Yung tear off, yung plastic na tinitear, if ever na nagkaroon ng dumi or dust yung kanilang lens, pang karera, pang truck. So sa Rapid Neo po ay flat lens yung kanyang stock. Ang ginagamit po dito na anti-fog ay padikit. So pag padikit, baka hindi mo na siya ma-reuse pag nagamit mo na siya once. Pero meron po yung ibang klase ng BASB. Ito po yung katulad ng sa RX-7X. Yung kanya pong pinlock, yung lens niya ay pinlock ready na. So pinipin lang po dito. So pwede mo siyang tanggalin, ma-reuse mo, mahugasan mo. Yan. Dalawang klase po yan. BASB. Pero ito BAS-BC. Ito BASB. So, pwede po siya ikabit dito. Depende. Pwede sila magpalitan. So, ito pwede rin to sa RX-7X. So, yun. Pag ako nagpapalit ng lens ng Aray Neo, one at a time lang. Kasi nakakalito po kasi ito pag first time nyo. Baka malito kayo. Ang gawin nyo po, one at a time. So, ito munang side ang tatanggalin ko. Pag tatanggal ko po, ihihiklatin ko lang tong isang part na to. Kasi nakadikit lang siya para naka-sandwich lang yung lens. So tanggalin ko po yung part na to kasi may lock dito tsaka may lock dito. So dito po ako magtatanggal. Tanggalin ko lang. Ayun. Diba? Yan, pakita natin. So may lock siya dun sa ibabaw. May lock din siya sa baba. Naka-sandwich lang yung lens. So yun. So para hindi tayo malito, one at a time lang. Ang uunahin ko muna, pag ikakabit ko na, yung gold part, ipapasok ko dito. Yan. Pagkapasok mo, yung gold part, ito naman isa. Yan, pasok mo siya ganyan. Yan, pag nakaganyan na, ikawit mo sa taas.
at sa baba. Okay, 1 down. Ganun din, hiklatin lang natin sa baba. Hindi nyo kailangan lagyan ng puwersa. Hindi naman siya ganun kahigpit. So yan, 1 at a time lang mga boss. Yan, kabit natin. Okay na. So yan, ay, natanggal. Balik natin. Dapat 1 at a time lang para hindi kayo malito mga kaboss, mga kabuhok. Yun. Tapos kabit na natin sa helmet. Halika dito. So yan, meron akong technique dito eh. Ewan ko lang kung ginagawa ng iba, pero share na rin natin yung technique natin. So ang ginagawa ko po dyan ay hinihigpitan ko muna. Hindi ko pala siya. Hinihigpitan muna. So mga naka-loose tight muna siya. Ayan. Tapos ang haba na ng video natin, 20 minutes na. Impronto naman to, wala nang cut yan. Hindi ko na yan ikakat. Kung ano yung makikita nyo, it is what it is. Ano na yan, rekta na yan. Medyo nag-pause siguro ako ng mga ilan saglit, pero rekta na yan. O yan, so ano na siya, medyo mahigpit na siya. Ang ginagawa ko po dyan para mag-seal, kasi pag hindi ho tama, magkakaroon ng gap dito, magkakaroon ng noise or magli-leak. So ang ginagawa ko po dyan is tinataas ko po muna yung lens, tapos ino-offset ko po siya ng konti. Yan, ino-offset ko po ng konti yung, ibig sabihin, ino-offset ko, ina-atras ko ng konti. So higpitan lang natin ng konti. Yan, higpit tayo ng konti. Yun. Yan, yung masyado mahigpit konti lang, atras natin ng konti. Huwag masyado mahigpit. Yan, pag naramdaman nyo na medyo matigas, okay na. Tapos saka nyo isara. Yan, check nyo kung okay na siya. Yan, in that case, kung naka-offset to, pagbaba nun, medyo mahahatak siya ng konti. At the same time, medyo masikip na siya. Tsaka ako na siya ipa-final. Wag nyo pong todo. Madadali kayo ng 1K na tornilyo. Sa akin 1K. Pero free shipping. So yun, tapos na po. Napalitan na po natin ng lens. Itong Arai Rapid Neo. Yan, naka-smoke lens na siya. Pogi na. Sana po ay may natutunan kayo. Kung meron po kayong tanong or meron kayong kailangan malaman, PM nyo lang po ako. Maraming salamat po. Ride safe. Peace out.